Mga kabayan, naglabas ng agarang panawagan ang pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro na muling buksan ang Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang daluyan ng langis sa mundo kasunod ng patuloy na tensyon sa Middle East at nagtutulak sa pagtaas ng presyo ng krudo. Sa isang panayam, iginiit ni Gibo na napakahalaga para sa amin na agad na mabuksan at manatiling ligtas ang Strait of Hormuz. Ayon kay Teodoro, direktang maaapektuhan ang mga Pilipino, lalo na ang mga mahihirap dahil sa pagtaas ng presyo ng enerhiya. Hindi lang ito para sa mga seafarer, kundi para na rin sa mga consumer sa Pilipinas, lalo na ang mahihirap na napipilitang magbayad ng napakataas na presyo sa kuryente at gasolina. Samantala, nilinaw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang deklarasyon ng State of National Energy Emergency ay hindi dapat ikabahala ng publiko, kundi isang hakbang upang maging handa ang pamahalaan sa posibleng epekto ng krisis sa Middle East. Ayon kay Marcos Jr., ang Executive Order number 110 ay isang precautionary tool upang mas maging handa ang gobyerno. Sa ilalim ng EO 110, magkakaroon aniya ng mas mabilis na kakayahan ang pamahalaan na tumugon sa krisis. Binibigyan ito ang gobyerno ng kapangyarihan na kumilos ng mas mabilis, kabilang ang pagbili ng langis nang hindi dumadaan sa mahabang proseso. Nais kong maging malinaw tungkol sa aming prioridad. Hindi natin kontrolado ang presyo ng langis sa mundo. Yan ang katotohanan na ating hinaharap. Ngunit ang hindi maaring mangyari ay maramdaman ng bawat Pilipino ang buong bigat nitong mga pangyayari na wala naman silang kinalaman. Isa lamang ang aming pamantayan. Agaran, pinakamabilis at direktang mararamdaman ng ordinaryong Pilipino, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makatutulong ang deklarasyon ng State of National Energy Emergency upang mapabilis ang pagtugon ng pamahalaan sa krisis sa langis. Ayon sa Pangulo, layunin nitong maibsan ang epekto ng kakulangan sa supply na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa ilalim ng Executive Order 110, mapapadali ang pagbili ng Department of Energy ng langis mula sa ibang bansa upang matiyak ang sapat na supply. Binibigyan din ng kapangyarihan ang gobyerno na sugpuin ang hoarding at mga mapagsamantalang gawain sa presyo ng langis at iba pang produkto. Pinapayagan din ng pamahalaan na makialam sa supply at presyo ng kuryente, kabilang ang posibleng pagsuspende sa wholesale electricity spot market upang mapigilan ang pagtaas ng singil. Nais kong maging malinaw tungkol sa aming prioridad. Hindi natin kontrolado ang presyo ng langis sa mundo. Yan ang katotohanan na ating hinaharap. Ngunit ang hindi maaring mangyari ay maramdaman ng bawat Pilipino ang buong bigat nitong mga pangyayari na wala naman silang kinalaman. Isa lamang ang aming pamantayan. Agaran, pinakamabilis at direktang mararamdaman ng ordinaryong Pilipino, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon. Eto mga kababayan, nagpasaring si Senator Amy Marcos sa mga inaatupag umano ang impeachment at pamumulitika sa gitna ng kinakaharap na problema ng bansa gaya ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nasaan ang kaluluwa nyo para magsilbi sa bayan? Binulag na kayo ng paghihiganti at kasakiman sa kapangyarihan. Saad ng senadora, wala namang pinangalanan ang senadora sa kanyang pahayag. Eto mga kababayan, breaking news. Naglabas ng pahayag si US President Donald Trump. Aniya, may 15-point plan na layong wakasan ang digmaan sa Iran. Eto, panoorin natin ang kanyang naging pahayag. Number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. And they're
not going to have a nuclear weapon, and we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it, and the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. Naipadala na ng Estados Unidos sa Iran ang isang 15-point plan na naglalayong wakasan ng digmaan sa gitnang silangan. Ayon sa mga opisyal, ipinadaan ang proposal sa Pakistan na posibleng magsilbing mediator sa pagitan ng dalawang bansa. Mas paigtingin pa ng Philippine National Police ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Department of Trade and Industry at Department of Energy para matutukan ang posibleng pananamantala ng ilang negosyante sa presyo ng produktong petrolyo at basic commodities. Ito'y kasunod ng deklarasyon ng State of National Energy Emergency ng pamahalaan. Nakaalerto na ang buong pwersa ng Philippine National Police kontra hoarding at profiteering sa mga produktong petrolyo at basic commodities. Ito ay kasunod ng deklarasyon ng State of National Energy Emergency ng Palasyo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ipinag-utos na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga pulis sa buong bansa na maging alerto at bantayan ang mga vital installations, critical infrastructure at komunidad. Malinaw naman po yung mandato ng Philippine National Police with or without crisis po sa oil. Ito po ay public safety, PNP sa Northern. Pero kaugnayan po na nasabing Emergency Crisis Committee na nilabas po ng ating mahal na Pangulo na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa DOE at saka sa DTI, sa SWD. Pinaigting na rin daw ng PNP ang pagpapatrolya at pagbabantay sa mga gasolinahan, lalo na't dumarami ang mga nagsasarang gas station sa bansa. Bukod sa mga produktong petrolyo at LPG, kasama din sa babantayan ng mga pulis ang presyo ng mga basic commodities. Ang pagmomonitor ng presyo ng mga pangunahing bibilihin, ito ay sinasagawa patuloy ng ating mga local since day one, yung ating pong municipal or city price coordinating council, na kung saan hindi na po kinakailangan yung national na DOE para po ipagsagawa yung pagmomonitor. Panawagan ng PNP sa publiko, makipagtulungan at maging responsable sa paggamit ng enerhiya. Sa ikalawang pagdinig ng House Justice Committee sa dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na nakatakda sa April 14, inaasahang personal na haharap si Ramil Madriaga. Isang detainee si Madriaga sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City sa kasong kidnapping. Itinuturing na mahalagang testigo ng mga complainant si Madriaga na nagsabing dating bagman umano ni VP Duterte at nag-deliver ng malalaking halaga ng salapi sa iba't ibang individual. We are also issuing subpoena ad testificandum to certain witnesses named by Congresswoman De Lima, no? Among those witnesses, of course, is Ramil Madriaga. So we expect to hear his testimony on our next hearing that will be on April 14. Inaprubahan ng House Justice Committee ang pagpapaigting ng seguridad sa detensyon ni Madriaga sa pamamagitan ng National Bureau of Investigation o NBI at pagtitiyak ng kaligtasan nito kapag haharap sa pagdinig ng House panel. Ito ay matapos ang umano'y napaulat ng mga banta sa seguridad nito. Standard po ito sa sinumang saksi, pero mas mahalaga ito dahil may mga direktang ulat na galing mismo kay Ginoong Madriaga na may panganib sa kanyang buhay. In his own sinumpang salaysay, sinabi niya, and I quote, "Araw-araw na rin nagsasabi sa akin, delikado na talaga ang buhay mo, seryoso. Ingat Ram, balita ko mataas-taas ang reward money sa iyo, secure mo ang family mo, at iba pa." Sa loob ko ay nakakaramdam ako ng sobrang takot. Ang takot na yon ay hindi lang sa sarili ko, kundi pati sa aking pamilya. Napaparanoid na rin po ako kasi posible rin itong mangyari, nalasunin ako. Halos hindi na ako mapakali, kuminsan at hindi ko maiwasan magduda na rin sa mga fellow PDLs at kahit po mismo sa mga jail officers dahil sa pagsiwalat ko ng issue kay VP Sara Duterte. Madam Chair, these threats have already escalated. According to his affidavit, on March 3, 2026, a detainee with a pending homicide case attempted to forcibly drag Mr. Madriaga
into a confined bodega area within the jail. According to Mr. Madriaga, and I quote, "Ayon sa mga naririnig ko sa loob ng kulungan, ang bodegang ito ay sinasabing pinagawa ni dating Congressman Arnie Teves. Isa sa mga impormasyon na nakuha ko ay si Kong Arnie Teves ang gusto magpatumba sa akin," end quotation. Kinumpirma naman po ni DILG Secretary John Vic Remulla na binisita ni Vice Presidente si dating Congressman Teves sa kulungan noong October 19, 2025. Ayon naman sa House Justice Committee, kailangan makipag-ugnayan sa Korte at Bureau of Jail Management and Penology ang Kamara kaugnay ng nakatakdang pagharap ni Madriaga sa pagdinig.